Samantala, matagumpay at mapayapang naisagawa ang fluvial procession na bahagi ng Sinulog Festival para sa pista ng Senyor Santo Niño sa Cebu. Yan ang sentro ng balita ni Jessie Atienza ng PTV Cebu Live. Jessie. Yes, Kenneth, ayon sa Philippine Coast Guard, naging generally peaceful ang isinagawang taunang fluvial procession kanina sa karagatan ng Cebu-Mactan Channel na nilahukan ng nasa 300 sea vessels. Itong fluvial procession ang pinakamahalagang religious activity sa kapistahan ng Senyor Santo Niño. Ito'y sinasariwa ang unang pagdating ng imahen noong taong 1521. Mula sa himpapawid, kita ang dami ng sea vessels na sumama sa fluvial procession. Lula ng barkong MV Santo Niño ang imahe ng milagrosong bata at inikot nito ang Cebu-Mactan Channel. Sa pagdaan ng galyon sa unahang bahagi ng Pasil Fish Port, laking tuwa ng mga deboto, sabay ang pagkaway sa imahen. Dito dumaong ang ilan sa mga debotong lumahok sa fluvial procession. Kasabay nila ang pagdaong ng imahe ng Santo Niño ng Barangay Suba na nagdaraos ng kanilang kapistahan. Dito na nagsimula ang kasiyahan. Naagad sinundan ang parada na dumaan sa kabahayan. Halos lahat ng mga residente nagsilabasan. Minabuti munang magpahinga sa gilid ng debotong si Aling Betty matapos makaramdam ng pagkahilo. Ganina. Kadiyo talaga nalipong ko. Naunsa ka? Nalipong. Ano akong tanaw. Ayon sa parish priest, matagal na nilang tradisyon ang lumahok sa fluvial procession na sinusundan ng parada at cultural activities sa kanilang parokya. We are celebrating and here for how many years already that we always start our fiesta celebrations, novena celebrations together with the big basilica of Senyor Santo Niño. It has been for so many years already. Actually, mostly, ang sumasabay talaga dito yung Barangay Pasil, Barangay Suba, Barangay Sawang Calero, and yung kalapit na barangay natin, sumasabay talaga dito. Kung maidagdag lang natin, kanina sa pinakahuling update ng Philippine Coast Guard ay may isang motor bangka ang sumadsad sa karagatan at kasalukuyang iniimbestigahan pa nila ang dahilan ng insidenteng ito. At maswerte, ayon sa kanila, maswerteng walang nasaktan at lahat ng mga pasaherong sakay ng motor bangka ay kanilang nai-rescue at nailigtas. Bukas ay ang Sinulog Grand Parade na gaganapin naman sa Cebu City Sports Center kung saan inaasahan ang pagdagsa ng maraming deboto, mga turista at maging mga bisita at mga balikbayan sa Cebu City na inaasahan din na tutulong sa paglago ng ekonomiya sa ating mga kababayang naghahanap buhay ngayong kapistahan ng Senyor Santo Niño. At yan muna ang mga huling balita mula dito sa Cebu City. Diva Pete Senyor, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Jessie Atienza.